Magandang araw. Ang ating pong topic ay ang crucifix, a symbol of perfect love. Ayun, ito po, uh, prayer before a crucifix. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Look down upon me, good and gentle Jesus, while before your face I humbly kneel, and with burning soul I pray and beseech thee to fix deep in my heart lively sentiments of faith, hope, and charity, through contrition for my sins, and a firm purpose of amendment, while I contemplate with great love and tender pity the five most precious words, pondering over them within me, having in mind the words which David the prophet said to thee, my Jesus. They have pierced my hands and my feet, they have numbered all my bones. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us into test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ito po ang crucifix. CCC 1432. It is in discovering the greatness of God's love that our heart is shaken by the horror and weight of sin, and begins to fear offending God by sin and being separated from Him. The human heart is converted by looking upon Him whom our sins have pierced. Let us fix our eyes on Christ's blood and understand how precious it is to His Father, for poured out for our salvation. It has brought the whole world the grace of repentance. Ito po sa CCC 1432. It is in discovering the greatness of God's love. Na dito sa crucifix, ang pag-discover ng pagmamahal ng ating Panginoon. At ang ating puso ay shaken, naantig sa horror and weight, sa bigat ng ating kasalanan, at begins to fear offending God. Na dito sa pagtingin sa crucifix, na natatakot tayo sa pag-offend sa ating Panginoon. Nandito ang horror and weight ng ating sin dahil sa ating mga kasalanan, siya ay napako sa krus. The human heart is converted by looking upon Him whom our sins have pierced. Ang ating puso ay nako-convert sa pagtitig lamang sa ating Panginoon, na dito na ipinako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Yung ating Panginoon ay nakapako sa krus. Minasdan man lamang ba natin siya, o
binaliwala ang kanyang ginawa para sa atin, ang pagmamahal sa atin na ibinigay ang lahat, na halos piniga ang sarili, ang kanyang dugo para sa atin. Minasdan man lang ba natin siya? Minahal ba natin siya? Ang pagmamahal na ibinigay niya sa atin, tayo na kung tutuusin ay isa lamang alabok na walang halaga. Ngunit siya na nagbibigay sa atin ng halaga, binigyan ba natin siya ng halaga ng pag-ibig, ng pagmamahal? Sinuklian ba natin ang pag-ibig ng ating Panginoon? Ano ang isinukli natin? Let us fix our eyes on Christ's blood and understand how precious it is to the Father for poured out for our salvation. It has brought to the whole world the grace of repentance. Dahil sa dugo ng ating Panginoon, alalahanin natin, intindihin natin kung gaano kahalaga sa Diyos Ama ang namasdan ng kanyang anak na naghahatid sa atin at sa buong mundo ng biyaya ng pagbabalik loob. Halika, masdan natin ang ating Panginoon. Ayon kay Saint Augustine, Doctor of the Church, a single tear shed at the remembrance on the passion of Jesus is worth more than a pilgrimage to Jerusalem or a year of fasting on bread and water. Isang patak ng luha para sa pagdurusa ng ating Panginoon ay higit pa kaysa sa pilgrimage sa Jerusalem, kaysa sa pagpapakasakit natin ng pagpa-fasting sa tinapay at tubig. Isang tear, isang patak ng luha para sa ating Panginoon, kung gaano na ito kalaki para sa Kanya. Tuwing tayo'y mananalangin, nandito kailangan natin ang contemplation. Hindi yung binabanggit mo ang panalangin pero wala sa iyong kalooban. Nandito kung gaano kahalaga ang tunay na devotion, ang tunay na pagmamahal sa ating Panginoon. The crucifix is a reminder of Christ's passion, death, and triumph over evil because of our sins. So ito po ang crucifix ang nagpapaalala ng hirap ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang pagkamatay at ang kanyang tagumpay. It is encouraged to display crucifixes in homes, workplaces, and any other
regularly visited place to remind ourselves daily, even hourly, that we are saved and redeemed by Jesus Christ. In addition, the presence of a crucifix can remind us of the weight of our sins and hopefully act as a barrier against committing further sins. So ito po ang pag-display ng crucifix sa bawat tahanan. Sa ating bahay, sa ating workplace, kung saan yung other regularly visited place na nagpapaalala sa atin ng nagpapaalala sa atin na tayo ay saved and redeemed by Jesus Christ. Ito rin ang presence ng crucifix ang nagpapaalala sa atin na ng weight, ng bigat ng ating kasalanan at hopefully na barrier upang makakumit pa tayo ng further sins. Ayon. It is encouraged to display crucifix. Dito sa ating tahanan, kailangan natin mayroong crucifix. Para kung sakali, halimbawa tulad sa pandemic, di ba, na isinara ang mga simbahan. Dito sa iyong tahanan, binibigyan mo ng lugar ang ating Panginoon kung saan meron kayong meeting place, kung saan doon mo siya tatawagin at doon naman siya ay mananatili dahil binigyan mo siya ng lugar sa iyong altar at sa isang crucifix kung saan doon ka mananalangin at katulad din ng sinasabi sa end times na tulad ng unang panahon na ang mga apostol ay hindi ba na nagtatago dahil sila ay pinipersecute. Muli na mangyayari na ipe-persecute ang mga Christians, particularly ang Catholics. At ang mga simbahan ay isasara. Dito sa ating tahanan, dito bibigyan natin ng lugar ang ating Panginoon kung saan natin siya makakapiling. Kung saan doon ka makikipag-usap at doon siya bibigyan ng lugar sa iyong altar at sa lugar sa iyong tahanan na dito rin ang presence na ating Panginoon ang magpapabanal. Ang number 2, proclamation of faith. The crucifix displayed prominently is a witness to others, a powerful way to let your friends, family, and visitors know of your faith in Christ. So ito, di ba, yung sinabi na ng ating Panginoon, pag kinahiya mo ako ay ikahihiya kita. Dito ang crucifix, ang pagdi-display, ang pagpaalam na ikaw ay isang Kristiyano, na isang Katoliko, na makikita ang powerful way upang makita ng iyong mga kaibigan ng iyong pamilya na ikaw ay nagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Number 3, protection from the workings of the devil and evil spirits. The power of evil is real and haunts our world nearly everywhere. The devil is not fictional. However, we should not let the fear of evil consume our lives, which is why hanging a crucifix
is important. It is a physical sign to the devil and evil spirits that there is no place for him there. Wherever you hang a crucifix is a space dedicated to Jesus, who conquered death and his infinite power over evil through his crucifixion. So ito, di ba, minsan kina-question tayo, bakit tayo merong crucifix? Muli ba nating ikinocrucify ang ating Panginoon? So, dito, ang crucifix ang nagpapaalala sa atin ng ating pananampalataya. Ang kanyang pagkabayubay sa krus, ang kanyang pagbibigay ng buhay para sa atin, para sa ating salvation. At ito yung wherever you hang a crucifix is a space dedicated to Jesus, who conquered death and his infinite power over evil through his crucifixion. Ito rin ang power over evil, di ba? Sa exorcism, sa crucifix, makita lang ang crucifix ay nanginginig na ang possess, di ba? Dahil sa crucifix. Ito ang pananggalang against sa evil. O di ba, sa mga sasakyan, di ba, naghahang tayo ng crucifix para sa ating safety dahil andoon ang ating pananampalataya. Saint Gertrude the Great is famous for her writings on praying with the crucifix. Ito, sabi naman ni Saint Gertrude, if anyone only looks at the image of the cross of Jesus Christ with a holy intention, God rewards him with such goodness and mercy that he receives in his soul as in a spotless mirror, an image which is so agreeable that the whole court of human delights therein. Ayon. Sa pagtingin lamang sa image ng ating Panginoon na nakabayubay sa krus, with a holy intention, ay nire-reward na tayo ng kanyang goodness sa ating soul. Hindi man natin maramdaman, pero ang ating soul, nakatingin sa ating soul ang ating Panginoon, ang Diyos Ama. Dahil as in a spotless mirror, an image which is so agreeable that the whole court of human delights therein. Ang image ng ating Panginoong Jesus na nakabayubay sa krus. Jesus promise for praying with a crucifix. Ito mismo ang ating Panginoong Jesus ang nagbigay ng promise. Jesus said to Saint Gertrude the Great, "It is very agreeable to me to see thee thus honoring the crucifix. It is always an effect of divine grace when men's eyes meet the image on the cross, and never once do they rest upon it, but their soul is benefited. The oftener they do this here on earth with reverence and love, the greater will be their reward in heaven
and in another, the greater will be their reward in heaven. Ayun po, pagmasdan lamang ang ating Panginoon na nakabayubay sa krus ay napakalaki na ng reward sa heaven. Ayun, with reverence and love. Dati, pag may nakitang crucifix, simbahan or ano, okay lang, pagmasdan lang o hindi. Pero ngayon, hindi na ako makalagpas sa isang crucifix dahil kung alam lang natin sa ating puso kung gaano kaimportante iyon ang sakripisyo at pagmamahal sa atin ng ating Panginoon na hindi mo na makuha itong lagpasan. So ayon, dito sa pagtingin lamang sa crucifix, malaki ang pakinabang ng ating kaluluwa. In another place, he tells her, every time one kisses the crucifix or looks at it with devotion, the eye of God's mercy is fixed upon his soul. He should then listen within himself to these words of tenderness from me. Behold how I, for love of thee, hang on the cross, naked, despised, my whole body wounded, all my limbs distorted, and still my heart is enkindled with such glowing love for thee, that if it were beneficial for thy salvation, I would for thee alone endure all that I suffered for the whole world. Ayon, sa bawat oras na hinahalikan ang crucifix or pinagmamasdan lamang with devotion and love, the eye of God's mercy is fixed upon his soul. Sa pagtingin mo sa crucifix ay ikaw rin ay kanyang pinagmamasdan. He should listen within himself to these words of tenderness from me. Behold how I, for love of thee, hang on the cross, naked, despised, my wild body wounded, all my limbs distorted, and still my heart is enkindled with such glowing love for thee. So ito na pinagmasdan ng ating Panginoon na dahil sa pagmamahal, for love of thee, na siya ay nakabayubay sa krus, nakahubad, despised, kinasuklaman, ang kanyang body ay, ang kanyang buong katawan ay wounded, at ang kanyang mga limbs, ang kanyang mga buto ay distorted, and still by heart, ngunit ang kanyang puso ay nagniningas, nagliliwanag with glowing love para sa iyo, para sa akin, na kahit sa isang soul, kahit halimbawa ikaw o ako na makasalanan, ay mamatamisin pa niya na muli i-endure ang lahat ng ito na kanyang pinagdaanan, na para sa whole world, na para lang sa iyo ay nakahanda siya na
muling magdusa. Kahit sa iyo, kahit sa isang tao lamang. Ganon ang kanyang pagmamahal. Ayon kay Venerable Mary Martha Chambon, sinabi ni Jesus kay Venerable Mary Martha Chambon, yung, di ba, kung sa kanya ni-reveal ang holy wounds, my priests themselves are not assiduous enough in urging devotion to the crucifix. I wish that they would honor me perfectly. One must not be afraid to display my wounds to the souls. The way of my wounds is such a simple and easy manner of going to heaven. Ayon, ang kanyang mga kaparian daw ay hindi ganoon ka persevere sa crucifix upang i-urge para sa devotion ang mga tao. I wish that they would honor me perfectly. So, hindi lang tayo ng mga ordinaryong tao ang nagbabaliwala sa crucifix, maging ang mga pari. So, gusto ng ating Panginoon na maging maalab ang pagmamahal ng ating mga kaparian sa crucifix. One must not be afraid to display my wounds to the souls. Yun, yung display ang kanyang wounds, ang crucifix. The way of my wounds is such a simple and easy manner of going to heaven. Ayun, so tandaan po natin, the way of my wounds is such a simple and easy way of going to heaven. Isang simple paraan upang tayo ay mapunta ng heaven. Pray much that the knowledge of my holy wounds may be diffused throughout the world. Na tayo manalangin upang ang holy wounds ng ating Panginoon ay ma-diffuse, kumalat sa buong mundo. May holy wounds sustain the world. Ask me for fortitude in the love of my holy wounds, for they are the sources of all graces. Invoke them often and induce others to do so. Repeatedly speak of them in order to imprint this devotion in souls. So, gusto ng ating Panginoon na ikalat ang ating devotion sa holy wounds. Di ba yung katatapos nating topic? Ang 5 holy wounds ng ating Panginoon. At dito, sa crucifix ay nakadisplay ang kanyang mga sugat. So, ito, mag-pray tayo ng fortitude dahil itong holy wounds ang nagsusustain sa buong mundo. At ang sources ng all graces, ang holy wounds ng ating Panginoon. Invoke them often and induce others to do so. So, di ba po meron tayo nga yung chaplet ng holy wounds. So, haharap tayo sa crucifix at dadasalin ang chaplet ng holy wounds pagkatapos ng Holy Rosary. At sa pagdadasal natin nito, ini-induce din natin ang iba na magdasal din ng para sa holy wounds. Parang pinapag-pray din natin na
pati ang iba ay magdasal para sa holy wounds. Repeatedly speak of them in order to imprint the devotion in soul. So, nananalangin tayo, pinapanalangin natin sarili at pinapanalangin natin ang ating kapwa at ang iba upang magkaroon din sila ng devotion sa holy wounds. A long time will be required for the establishment of this devotion. Work at it courageously. All words said on the subject of my holy wounds gives me pleasure, an intense pleasure. I keep count on them all. Even should there be some who do not want to come to my wounds, you, my daughter, must make them enter them. So, ayun nga po sa pag-i-invoke sa holy wounds ng ating Panginoon na pati ang mga makasalanan na ayaw those who do not come to my wounds, ayaw pumunta sa wounds ng ating Panginoon ay na ano rin sila na you must make them enter into them, na pumasok sa wounds ng ating Panginoon. Nai-induce din sila upang lumapit, pumasok sa sugat ng ating Panginoon through pagpipray sa holy wounds. Come to me and I will give you water that will quench your thirst. In the crucifix, there is everything. There, all souls may be satiated. Offer your actions with those for your sisters in union with my holy wounds. Nothing can render them more meritorious nor more agreeable in my eyes. These actions contain incomprehensible riches, even the least of them. Yun nga yung pag-i-invoke sa holy wounds ng ating Panginoon. At sa pag-i-invoke nito ay nagiging meritorious ang ating Panginoon at kahit sa maliit na mga salitang ito ay these actions contain incomprehensible riches, even the least of them. So, andito sa pagdadasal sa holy wounds, nandito ang kayamanan. Ito ang ating Panginoon na magsasabi. These actions contain incomprehensible riches. Ayun. Even the least of them. Kahit sa maliit. Halimbawa, isang word lang, diba? Yung sa holy wounds. May Jesus, pardon and mercy for thy in merits of thy holy wounds. Kahit hindi ka makabuo ng chaplet, ay andito na ang incomprehensible riches. Ito ang crucifix na minamaliit. Ang ating Panginoon ang nagsasabi sa atin na i-honor ang crucifix. In the crucifix, there is everything. And there, all souls may be satiated. So, yung dito sa pagmamasid sa crucifix ay ang mga nauuhaw na souls ay bibigyan ng water. Satiated. Ang lahat ng uhaw. Uhaw sa biyaya, uhaw sa pagmamahal. Ang lahat ng uhaw natin ay sasagutin ng ating
Panginoon at bibigyan tayo ng water. Hindi yung water na it is spiritual. Spiritual water to quench our thirst. Ito sa Sacred Heart Revisited. Come then into my heart and fear nothing. Fasten your lips where to draw charity from the wound and pour it forth upon the world. Place inside your hand and fill it with my treasures. Take, because the measure is grateful. I cannot contain them any longer, so great is my desire to impart them. Keep very close to this heart in order to take and distribute my blood. Ayun. So, ang biyaya daw ay sobra-sobra hawak ng ating Panginoon. So, yun. At andoon na yung kanyang desire na ipamigay iyon. So, dito sa crucifix, dito sa kanyang mga wounds, andito ang madaming biyaya na ito, I cannot contain them. So, sa dami, hindi na makontain ng ating Panginoon ang biyaya. At gustong-gusto na niya itong so great is my desire to impart them. Gusto na niya itong ipamigay sa kanyang holy wounds. If you wish to know the tenderness of the mercy of Him who loves you so ardently, you must attach your lips to the wounds of my Sacred Heart with respect and humility. Behold your center. None can prevent you from loving it, nor make you love it without your own consent. I wish that all religious souls be entirely detached, for in order to come to my heart, there must not be even a thread of attachment to earth. You must win possession of the Lord by a complete union, a heart-to-heart with Him, seeking His heart within your own. Ayon. Kung gusto mong malaman ang ating Panginoon, ang kanyang tenderness, ang kanyang mercy, siya na nagmahal sa atin ng sobra-sobra. Kailangan i-attach ang lips sa holy wounds ng kanyang Sacred Heart with respect and humility. None can prevent you from loving it. So, malaya tayo na mahalin ang ating Panginoon ng nor make you love it without your own consent. So, malaya tayong mahalin ang ating Panginoon ng sobra-sobra. I wish that all religious souls be entirely detached. So, kailangan lamang kung gusto nating mahalin ang ating Panginoon ng sobra-sobra. Diba? Parang isang bag na halimbawa na pamalengke. So, kailangan para malamanan mo, kailangan mong tanggalin ang mga laman upang muli itong balagyan. So, ganon ang pagmamahal ng ating Panginoon. Gusto niya na entirely detached. Diba? Yun yung kanina, ayun nga, kailangan tanggalin ang mga kasalanan, yun nga sa, diba, yung mga dala-dala, kailangan nakadetach. Detach kahit
ang ah, even yung gahibla ng sinulid na attachment ay wala. For in order to come to my heart, there must not be even a thread of attachment to earth. You must win possession of the love of the Lord by a complete union, a heart-to-heart with Him, seeking His heart within your own. Ito, ang pagde-detach ng ating sarili upang buong-buo nating matanggap ang ating Panginoon. Walang ibang pagnanasa, walang kasalanan. Kailangan completely detached upang matanggap natin ng buo ang ating Panginoon na hanapin mo sa iyong puso, seeking His heart within your own. Ang kanyang puso sa loob ng iyong puso. Ito ang total, kung nais natin, total na matanggap ang ating Panginoon, ang detachment from earth. Kailangan ang detachment, ang kahit nagahiblang detachment on earth. Kailangan ang humility, respect, with respect and humility. So ito, kailangan i-detach totally ang ating sarili sa earth. Paano pong gagawin? Through prayer, fasting, and abstinence. Dito natin sa pagpa-fasting at sa pag-abstinence at ialay sa ating Panginoon, ito ang paraan upang malinis natin ang ating sarili. Dito natin makukontrol ang ating pagkain, ang ating mga dugo through fasting and abstinence. The religious who does not lean upon the breast of her spouse in her pains and labors loses her time. When she commits faults, she should draw close to my heart with great confidence. In the burning furnace, her infidelities disappear. Love burns them, consumes them all. So tayo, tuwing magkakasala, alam ng ating Panginoon na tayo kasalanan at mahina na tuwing magkakasala ang paglin sa grace ng ating Panginoon sa kanyang sacred heart. Na tuwing tayo magkakasala ay lalapit tayo sa kanyang puso with great confidence na tayo ay kanyang papatawarin. Dito sa burning furnace, her infidelities disappear. Love burns them, consumes them all. So dito, pagkukonsume ng ating mga kasalanan, mabuburn, masusunog. Ayun, so ito po, paano ang pag-console sa ating Panginoon? Ang crucifix. Sa bawat tahanan, bibigyan natin ng lugar ang ating Panginoon. Dito natin siya imimit. Dito ang ating meeting place sa ating Panginoon. Pabanalin ang ating tahanan. Ang crucifix, ipapabless po ang ating mga images. Kailangan po bless. At dito, imimit natin ang ating Panginoon. Maisaraman ang mga simbahan, malayo man ang lugar, o kung hindi man tayo makarating dito sa crucifix, dito natin imimit ang ating Panginoon.
ang ating meeting place. So, dito ang pag-console. So, papagmasdan po natin ang crucifix. Sa crucifix na andito ang sacred head. Sa sacred head po, ang pagdadasal ng tatlong glory be. Divine will, divine understanding, at divine memory. Divine will, divine memory, at divine understanding. So, ito po ang sacred head ng ating Panginoon na nasugatan ng crown of thorns. Dito, ito po. Di ba po, I look for one who can console me, and I found none. Dito, sa crucifix, sa tahan at tahanan, or kahit sa simbahan, ang pagkukonsole sa ating Panginoon. Sa ulo, sa sacred head, tatlong glory be. Tapos, sa holy face, na-topic na po natin ang holy face, isang golden arrow at isang Our Father, isang Hail Mary at isang Glory be. Ang sacred wounds po, ang pag-o-honor sa sacred wounds ay isang Our Father, isang Hail Mary, or isang Our Father, isang Hail Mary at isang Glory be. So, yun po, sacred head, holy face, ang golden arrow at isang Our Father, isang Hail Mary at isang Glory be. Sa shoulder wounds naman po, yung na-topic na rin natin, tatlong Our Father, tatlong Hail Mary at Glory be. Sa precious blood po, dalawang Our Father, dalawang Hail Mary at dalawang Glory be. At sa 5 most sacred wounds, ang 5, isa po kada wounds, 5 Our Father, Hail Mary at Glory be sa bawat isang wound. So times 5 po, 5 wounds ng ating Panginoon. So ayun po, pagkukonsole sa ating crucified, agonizing Jesus Christ. Kung mamasdan po ang crucifix, nandoon ang sacred head, ang holy face, ang shoulder wounds, ang precious blood, at ang 5 most sacred wounds ng ating Panginoong Jesus. At nagnanais po siya na i-honor ang mga sugat na ito. So ito po, at kung sino ang the way of my wounds is such a simple and easy manner of going to heaven. So ito ang simpleng paraan ng pag-o-honor ng mga wounds ng ating Panginoon at sa kanyang pangako na kung sino ang mag-o-honor ng kanyang mga wounds ay sigurado ang heaven. Ayun po. So, ito po. Review po sa crucifix ng ating Panginoong Jesus, ang sacred head, holy face, ang precious blood, ang shoulder wounds, at ang 5 most sacred wounds ng ating Panginoon. With this, my daughter, I beg like a pauper. I am a beggar for love. I call my children one by one. I look on them with pleasure as they came to me. I wait for them. I beg for love. But the greater number
even among religious souls, refuse me this love. My daughter, love me purely for myself, without considering chastisement or reward. Ito, namamalimos na ang ating Panginoon. I beg like a pauper. I am a beggar for love. So, isa siyang beggar. Ano ba ang beggar? Di ba yung mga namamalimos na, naghihirap na, beggar for love. So, naghihirap siya sa krus at namamalimos na siya ng ating pag-ibig. Ayun. I call my children one by one, isa-isa. I look on them with pleasure as they come to me. Kung ikaw ay pupunta sa mga sugat ng ating Panginoon, ay pagmamasdan ka niya with pleasure. I wait for them. Ayun, naghihintay siya. I wait for them. Naghihintay siya. I beg for love. But the greater number, even among religious souls, refuse me this love. Marami ang mga religious souls. Kahit ang mga religious souls ay refuse me this love. Nire-refuse. Kahit ang mga religious ay nire-refuse ang kanyang pagmamahal. My daughter, love me purely for myself without considering chastisement or reward. So ito, kailangan pa ba? Kailangan pa ba ng langit? Kailangan pa ba ng impyerno upang mahalin ang ating Panginoon? Hindi pa ba sapat na minahal niya tayo? Ibinigay niya ang lahat para sa atin. Nandito ang ating Panginoon, namamalimos na siya. I am a beggar for love. So, ayun. Love me purely without considering chastisement or reward. Kailangan pa ba yung mga promises? Kailangan pa bang may chastisement upang mahalin ang ating Panginoon? Dito sa crucifix, sino ang nagbigay pansin sa ating Panginoon? Sino ang minasdan man lang ang ating Panginoon? At siya ay namamalimos. I beg for love. So ito po, pagmasdan ang crucifix. At ayun nga po, di ba? Ang sacred head, ang holy face, ang sacred shoulders, ang precious blood, ang 5 most sacred wounds ng ating Panginoong Jesus. Kahit isa alin sa mga sugat na ito, ang i-honor mo, ay malaki na ang pagtingin sa iyo ng ating Panginoon. Ayon, I look for them with pleasure. Ayun, yun. I look on them with pleasure as they come to me. I wait for them. Ang ating Panginoon ay naghihintay sa iyo upang siya ay i-console. At yun nga, kailangan pa ba ng heaven? Kailangan pa ba ng promises? Kailangan pa ba ng mga reward? Kailangan pa ba ng chastisement upang mahalin ang ating Panginoon? Ayun po ang ating topic. So, ito po, mula sa sulat ni Saint Francis Xavier, hango po sa sulat ni Saint Francis Xavier ang pagkabighani. Halika po at masdan natin ang ating Panginoon.
hindi sa langit mong pangako sa akin. Ako naaakit na kita'y mahalin, at hindi sa apoy kahit anong lagim. Ako mapipilit nginig kang mahalin. Naakit ako na ika'y mamalas, nakapako sa krus, hinahamak-hamak. Naakit ng iyong katawang may sugat, at sa tinanggap mong kamatay at libak. Naakit ako sa iyong pag-ibig, kaya't mahal kita kahit walang langit, kahit walang apoy, sa'yo'y manginginig. Huwag nang mag-abala upang ibigin ka, pagkat kung pag-asa'y bula lamang pala, walang mababago, mahal pa rin kita. Naakit ako na ika'y mamalas, nakapako sa krus, hinahamak-hamak. Naakit ng iyong katawang may sugat, at ang tinanggap mong kamatay at libak. Naakit ako sa iyong pag-ibig, kaya't mahal kita kahit walang langit, kahit walang apoy, sa'yo'y manginginig. Huwag nang mag-abala upang ibigin ka, pagkat kung pag-asa'y bula lamang pala, walang mababago, mahal pa rin kita. Ito po ang crucifix, ang simbolo ng pagmamahal ng ating Panginoong Yesus. Marami pong salamat. God bless.